9 days kami sa Dumaguete at Siquijor. At nung ikatlong araw namin sa Dumaguete ay naranasan ko yung pinakamalakas at pinakamatagal na lindol sa buong buhay ko. Maglilipat tayo ng area. At dito nag-uusap na kami kung aalis na ba kami. Kasi malapit lang kami sa dagat. Pinapangambahan namin na baka magka-tsunami. Pero naging okay naman kami. Kaya samahan nyo na lang ako dito sa 9 days na trip namin sa Dumaguete at Siquijor. Dito nga pala kami nagstay sa Mad Monkey Dumaguete. Loob to ng subdivision kaya alam mong safe kayo. Perfect to sa mga backpackers at mga digital nomads na gaya namin. Wow! Chares! Yung mga virtual assistant na gaya namin, bagay kayo dito magstay. Kasi bukod sa mabilis ang internet nila dito, maaayos yung mga rooms nila, malilinis. Isa sa mga favorite ko dito ay yung gumagana nilang hot and cold shower. Affordable yung room rates nila. At nasa city lang siya. Malapit din siya sa mga tourist attractions. Kaya pagdating namin, nag-book na agad kami ng grab ride. Yes, tricycle ang mga grab dito. At since malapit na nga kami sa boulevard, doon na namin napiling kumain. Hindi lang kami kasya sa isang tricycle. Kaya kailangan namin mag-book ng 3 tricycle. 67 pesos lang naman. Ang ganda dito sa Dumaguete kasi yung boulevard nila sobrang linis. At nakakatuwa, kitang-kita mo na dyan yung Sumilon Island sa Cebu. O, diba? Sobrang ganda dyan. Kapag nandito ka na sa boulevard, di ka na mahihirapan mag-isip kung anong kakainin. Kasi sobrang daming choices dito. At dito nga namin napiling kumain sa Moon Cafe. Napanood ko lang to sa isang vlog at sabi nga daw ay only rice. At syempre, kung saan may only, dun tayo. Pero legit nga, only rice siya at sobrang affordable ng mga meals nila. Ang in-order ko dyan is yung baby back na parang 275 pesos lang only rice na. Pero di ko na matandaan ba't kami ginabi pa uwi. Ayan, kung makikita nyo, kasya yung 6, 4 sa loob, 2 sa likod. Pero 67 pesos pa rin yan mula dun sa kinainan namin sa boulevard sa Mad Monkey sa pinag-i-stay namin. At kung makikita mo, sobrang dami pa nga dyang kainan. Basta isang hilera yan ng boulevard, sobrang dami mong choice. At syempre, bilang kinabukasan, wala kaming agenda. Sinamantala namin yung isa sa mga cute na facility dito sa Mad Monkey. Yung kanilang 1 to 18 hole na golf course. For 499 pesos, yung 4 na player na naglaro ng golf, meron silang free na iced tea at Hawaiian pizza. In fairness, ang sarap ng pizza. Tapos nakita namin parang sa stone oven nila niluto. At syempre, sinamantala na rin namin yung isa sa mga free facility nila, yung kanilang sobrang linis na swimming pool. At since wala nga kaming gala today, tapos mamayang hapon, online classes ko naman, habang nagpapahinga yung iba naming kasama, tapos si Gio nag-gym, ako naman pumunta ako dun sa museum nila. Dito lang yan sa may Silliman University. At since nilakad lang namin ni Gio palabas, 15 pesos lang yung binayaran namin sa tricycle. Anthropology Museum nga pala itong nasa Silliman University. Yung isang museum nila dito, hindi ko na napuntahan. Nasa loob siya mismo ng university. 100 pesos yung entrance fee, 80 pesos kapag senior citizen ka, 40 pesos naman kung ikaw ay student. Siguro parang 2 groups lang yung nakasabay ko dyan sa loob ng museum. Parang arkilado ko talaga siya. Medyo natatakot pa nga ako kasi mag-isa lang ako, diba? Tapos dyan ko nakikita yung mga artifacts ng mga pangontra sa aswang. Tapos meron dyang voodoo doll. Kaya medyo scared ang lola me. At napag-alaman ko na hindi pala Catholic Church yung nasa loob ng Silliman University. Kaya nilakad ko papunta dito sa Bell Church. At sabi nga dito, ito daw yung unang stone church dito sa Negros. Tapos sinantay ko lang sila dito sa may Starbucks sa Boulevard at nagkape kami, nagklase ako. So yun lang, best regards, bye-bye!